Laman ng usapan ngayon ang paglipat ni Chris Paul sa Golden State Warriors. Lalo na ang tanong kung magagawa kayang i-handle ni Chris Paul ang kanyang role sa team. Pero may mas malaki pa silang problema. Hindi ito tungkol sa edad ni CP3 o maging sa kanyang injury o kaya naman ang pagkabigo nito sa playoffs. Ito ay tungkol kay Draymond Green. Tandaan na nasa Warriors pa rin si Green. At kung matatandaan din ninyo noong tinanong siya tungkol kay CP3 at i-rate ito ng 1 to 10 kung gaano siya naiinis dito ay agad siyang sumagot ng 11. Kilala natin lahat si Draymond Green. Walang ibang player sa NBA ang nagagawang biglang nanununtok ng teammate at wala pa sa kalagitnaan ng inis niya dito kumpara sa level ng pagkainis niya kay CP3. Nagagawa din itong sigawan si Kevin Durant na parang gusto nitong sabihin na hindi nila ito kailangan sa kanilang team. Pero bakit nga ba naiinis o ayaw ni Draymond Green kay Chris Paul? Ito ay hindi tungkol sa kung ano ang nagawa ni CP3 kay Draymond Green, kundi ito ay dahil sa kung ano ang nagawa ni CP3 kay Steph Curry. Alam natin na parang kapatid ang turing ni Green kay Steph Curry at sa puntong may nag-disrespect sa iyong kapatid ay dito nabubuo ang inis sa taong may gawa ng hindi maganda. Hindi alam ng karamihan pero si Chris Paul ay dating iniidolo ni Stephen Curry. Silang dalawa ay parehas sa taga North Carolina. Sa panahong freshman sa high school si Steph Curry ay kasalukuyan naman sa pagiging legend si CP3. Siya ay nanalo ng Mr. North Carolina at isa sa McDonald's All-American. Gusto noon ni Steph Curry na maging katulad niya si CP3. Kaya naman pagkatapos itong madraft noong 2009 ay umattend ito ng Chris Paul's Elite Point Guard Camp. Si Steph Curry na isang NBA rookie kasama ang mga middle school at mga high school kids. Gagawin ang lahat ni Steph Curry makapag-training lang kasama si Chris Paul. Na-impress noon si CP3 kay Steph Curry. Kaya naman inimbitahan niya pa ito na sumama sa kanilang family vacation sa Disney World. Ayon kay Steph, he was a great mentor, how disciplined he was, his work ethic, and I got to see that firsthand after Summer League through the beginning of the season. Alam ni Chris Paul na magiging special si Stephen Curry, pero pagkalipas ng ilang taon ay nagbago ang lahat at humantong sa punto na ang dalawa ay naiinis talaga sa isa't isa. Noong 2014 playoffs ay nagkaroon ng pagkakataon ang Warriors na makalamang sa serye na 2-1 kontra sa Clippers. Sa isang game ay dinepensahan ni CP3 ang 3-pointer ni Steph na kung titignan ay pasimple nitong itinama ang kanyang forearm kay Steph. Yun nga lang hindi ito napansin o nakita ng mga referee. Tinawag noon ni Steph na cheap shot ang ginawa ni CP3 sa kanya. Ito rin ang unang pagkakataon na natikman niya ang pagiging sneaky ni Chris Paul. Pero iyon na rin ang huling pagkakataon ni Chris Paul na makahilit kay Steph dahil kalaunan ay papabagsakin na ni Steph Curry ang kanyang old mentor. Noong 2015 ay nag-take over na sa liga si Steph Curry pero sinigurado nito na makakabawi siya kay CP3. Pinatikim niya ito ng malupitang crossover at inikot-ikutan siya sa loob ng court. Ayon nga kay Draymond Green ay isa itong personal vendetta para kay Steph ang maging mas magaling kaysa kay Chris Paul. Pero hindi lang nanalo noon si Steph Curry ng MVP, nanalo din ito ng championship title. Dalawang bagay na wala kay Chris Paul sa kabila ng tawag sa kanya na point guard. Kaya ngayon, ito ay naging personal para kay Chris Paul. At kapag naiinis si Chris Paul ay nakakagawa ito ng di ka nais-nais. Lumipat si Chris Paul sa Houston Rockets noong 2018. Tinalo naman ng Rockets ang Warriors 2-1 sa regular season. Pero sa playoff ay halatang bitter pa rin ito. Pagkatapos matalo ay makikita ang hilarious fake laugh nito kay Steve Kerr. Nakakatuwa dahil sa akala ni Steve Kerr ay ayos lang ang lahat pero kay CP3, alam nyo na bad trip ito. Sa isang blowout game 3 ay nagpakita ng shimmy move si Stephen Curry pagkatapos itong maka-score. Bumawi naman si Chris Paul at nang maka-score ay ginaya din niya ang ginawa ni Steph Curry sa kanyang harap mismo. Makikita naman na tinawanan lang ito ni Steph Curry. Alam natin na dinainis si Steph Curry dito dahil bago pa makabawi si Chris Paul ay naginit na si Steph Curry at nakabawi sa serye ng laro. Bumawi naman ang Rockets sa Game 7 kung saan ay nakahabol sila mula sa double-digit lead at nakagawa ng 7 for 44 from 3. Ayon pa nga sa Warriors Insider, nagdomina sa matchup na iyon si Chris Paul at siya sana ang next in line para manalo ng championship. Yun nga lang tuluyan silang nilampaso ni Stephen Curry. Nainggit noon si Chris Paul sa kung paano nabaliktad ang kanilang career. 2 buwan pagkatapos nito ay nagkaroon ng pagkakataon si Chris Paul na ipahiya si Stephen Curry sa harap mismo ng kanyang pamilya. Ito ay naganap sa Family Feud. Handang-handa noon si Chris Paul at naunahan nito si Steph Curry sa opening buzzer. Nangunang pamilya ni Chris Paul pero sa huli ay ang pamilya ni Steph Curry ang umabante sa finals. Pero kung nagkamali lang si Ayesha sa kanyang sagot ay may pagkakataon sana na manalo si Chris Paul. Hindi rin nagawang manalo ni Chris Paul kay Stephen Curry sa Family Feud. Nagkayakapan pa noon ng lahat pero umatras palikod si Chris Paul para di mailapit kay Stephen Curry. Pero ano nga ba ang nagawa ni Chris Paul na talaga namang nakaka-disrespect kay Stephen Curry at umabot pa sa punto na sinisigaw ng buong roster ang F Chris Paul. Ito ay noong 2019 playoffs kung saan ay na-injured si Kevin Durant sa 3-2 lead kontra sa Rockets. Nag-book doon si Stephen Curry ng reservation time sa court ng Rockets para makapag-warm up bago ang game, na kung saan alam naman noon ni Chris Paul na ito ang susunod
explosive para manalo si Stephen Curry sa game. Ayon sa ESPN, nagdesisyon na magpunta ng Toyota Center si Chris Paul para makancel ang reservation ni Stephen Curry. Inalok pa noon ng Warriors na kung pwede kahit sa half court na lang mag-warm up si Stephen Curry, pero hindi pumayag si Chris Paul. Pinalis nga si Stephen Curry sa Toyota Center at mukhang naging effective naman ang ginawa ni Chris Paul dahil hindi naging maayos ang performance ni Steph Curry sa first half ng Game 6. Pero sa second half na tila nagising na si Stephen Curry at umiscore ng 33 at 16 points dito ay sa final 5 minutes. Pagkatapos ng kanilang pagkapanalo ay nag-chant ang buong team ng F. Chris Paul. May iniwan pang personal message si Stephen Curry. "Kick me off the court again, boy." Pagkatapos ng isang taon sa isang interview ay tinanong si CP3 kung sino para sa kanyang mga best point guards at pakinggan kung sino ang kanyang pipiliing best shooter. "You know, I probably want D'Ro's explosiveness, Kyrie's finishes, and all that. Bron is always good at passing. And all that different type of stuff shooting also might be somebody like Gilbert Arenas." Nakakapagtaka dahil mas pinili pa niya si Gilbert Arenas kumpara kay Stephen Curry. Pero sa kabila naman ng mga pangyayaring ito ay di nakakalimot si Draymond Green. Sa tingin ko ay magkakaayos silang lahat sa pamamagitan ng pagkapanalo. Tuwing lilipat si Chris Paul ay nag-i-improve ang team at nataragdagan ang bilang ng kanilang panalo. Siya ay unang na-trade sa Clippers noong 2012, mula sa 13th seed ay umabot sila ng 5th seed. Ang Houston Rockets ay nag-improve mula sa 3rd ay naging 1st. Ang OKC naman na inaasahang magiging talunan ay naging mas maayos. Ang Phoenix Suns ay talaga namang nag-improve din. At sa ngayon ang Warriors ay nangangailangan ng major change at si Chris Paul kaya ang magiging kasagutan dito. Sa huling taon ay ang Warriors ay nag-average ng shortest amount of time with the ball in a player's hand. Ito ay sa loob lang ng 2.7 seconds. Ipinapasa at pinapaikot nilang bola para makaiwas sa depensa. Pero kabaliktaran nito kay Chris Paul dahil nahawakan niya ang bola ng average na 5.6 seconds na siyang 7th longest in the NBA. Nanaisin kaya ng Warriors na ipasok ito sa kanilang starting lineup. Kung sakali man ay makakaapekto ito sa role ni Draymond Green na playmaker at makakaapekto rin ito kay Stephen Curry. Kung walang magiging improvement dito ay panigurado na magkakainitan na si Chris Paul at Draymond Green. Alam naman ng lahat na madalas mapaaway si Draymond Green sa anumang sitwasyon. At kahit may attitude problem si Draymond Green, ay mas pinili pa siya ng Warriors kaysa kay Jordan Poole. Sa isang podcast ni Patrick Beverley ay sinabi ni Green na, "I'm not gonna change, Chris is not gonna change." Kaya naman parang bomba na naghihintay na sumabog ang magiging koneksyon nilang dalawa. Laman ng usapan kung babagay si CP3 sa Golden State Warriors, pero hindi iyon ang magiging problema nila. Ating subaybayan ang mga susunod na mangyayari sa pagitan ni Chris Paul at Draymond Green. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.